ano eh. Ako yung naiinis doon sa pangyayari. Kumbaga, 'di ba? Para nakakainit talaga ng ulo ano. Gaano atin din pagtitimpe o saludo sa ating mga Philippine Coast Guard at Philippine Navy sa pagtitimpe sa kakulitan nitong mga China na to. Para lamang matupad ang kanilang mga duty at isipin nyo palagi ang nangyayari sa PH Coast Guard yan, sa Philippine Coast Guard natin. Tinitiis nila yan. Anin mo pa yung mga natin, no, kababayan natin mangingisda. Ganon din ang naranasan ng mga yon. Kaya nga yung iba doon ay mga takot na mangisda. Mangisda sa ating teritoryo, sa teritoryo ng Pilipinas, Pinoy hindi makapangisda. Dahil yan naharangan itong mga lintik na tsekwa na to. Diba? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Matutunghayan naman natin ngayon mga utol ay isang pangyayari na naganap sa Ayungin Shoal noong May 19, 2024. Mga utol, ito po ay footage mula sa Philippine Coast Guard, kung saan may isa silang personnel ng BRP Sierra Madre na i-evacuate dahil kailangan ng atensyong medikal o may sakit yung ating sundalo. Okay? Kung saan hinarang sila ng China Coast Guard. Ito po yung actual footage mga utol. No? Actual footage pangaharas ng China Coast Guard sa Philippine Coast Guard. Isipin nyo may i-evacuate na may sakit. Ganito pa kanilang ginawa. Panoorin na natin. Itong barko ng itong parang nandito nakasakay yung personnel, no, na may sakit. Tapos ayan, umiikot na yung China Coast Guard, no. Ayan. Ayan. Hinarang talaga. Ayan. Papa, terus up. Lintik mga utol, no? Lintik talaga, no? Isipin nyo ha, nandyan tayo sa teritoryo natin, no? Tapos ginaganyan tayo. Lintik no? Balik na natin konti. Loko tong mga to, ha? Bobo. Ano tayo pa inaatras? Ahakar sila. We're going to Milibank. You have a sick personnel on that boat. You have a sick personnel on that boat. We're going to Milibank. Sipin mo sinasabi, no? Hindi, imposible hindi sila, palagay ko, nakakaintindi ng English ng mga to, diba? Dahil aral to sa mga radio challenge, diba? Pero imagine that, no? Na dito sa katubigan na to, kung saan, sabihin na natin ito international waters, wala silang karapatan. Wala namang ginagawang masama itong ating Philippine Coast Guard, no? Wala silang karapatan na harangan. Bakit nila haharangan? Para saan? Yun ang tanong dyan, di ba? Balikan natin konti, bago tayo magpatuloy. Patuloy natin. Yeah, but big personnel on that boat. We're going to Milibank. Grabe. Dami nila. Meron pa sa gilid, no? Palibot talaga, pinalibutan. No? Pinigutan tayo, Kaliwat kanan, no? Sinasabayan, sinusundan, tapos sinarang, diba mga utol? Gaano kawawalang yato mga to? Ayan, China Coast Guard. May evacuate lang na tuloyin muna natin. Ayan, no? Ay, grabe naman ito mga to. Oh. Tapos sinarang nila yung boat nila, no? Para hindi makaandar. Ganyan yung pangaharas, no? Isipin nyo, mga utol. Palagian dinadanas ng ating Philippine Coast Guard ang ganyang senaryo dyan sa ating teritoryo. May malaki pang baka po. Pero dami nila.
Isipin nyo ang mandato sa ating Philippine Coast Guard at Philippine Navy ay maximum tolerance pa rin. Hayaan na, 'di ba? Sa totoo lang nakakapikon 'yan eh. Malamang itong mga kababayan natin na to, pikon na sa ginagawa nitong mga to, no? Hinaharas talaga sila, parang hinahamon. Anong 'di ba? Parang ganoon yung pangaharang na 'yan. Although walang hindi violente pero nakakapikon yung ganyan, yung kumbaga nakakalalaki. Isa totoo lamang, 'di ba mga utol? Ay patuloy 'yan ha. Hindi yan isang beses, paulit-ulit 'yan. Ang masakit nito sa loob ng ating teritoryo. Na dapat naman walang ganon. Oh, 'di ba? Sila na nga yung illegal. Sila na nga illegal na nandiyan. Sila pa yung matatapang na parang tayo pa yung lagi may ginagawang mali. Okay, mamaya papanood ko sa inyo, papakita ko sa inyo kung ano yung reaction ni AFP Chief Romeo Brawner Jr. sa pangyayaring ito at kung ano masasabi niya. Yun, paliwanag niya sa mismong insidente nangyari. Kasi isang insidente to eh. Yung sinasabing tinutukan sila ng personnel ng PH Navy doon sa Sierra Madre, sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Iisang pangyayari po ito. Okay? Tuloy muna natin. Hinaharap talaga sila no? Grabe. Ayun, hinaharap nila. Kaya trusted tayo, grupo natin. Nakakaano kabilaan no? Nakakulong no? Wala lang masabi ng mga video na lang. Kasi yun yung mandato nila mga utol. Wala ako yung naiinis do sa pangyayari. Kumbaga, 'di ba? Para nakakainit talaga ng ulo Gaano atin din pagtitimpe o saludo sa ating mga Philippine Coast Guard at Philippine Navy sa pagtitimpe sa kakulitan nitong mga China na to. Para lamang matupad ang kanilang mga duty at isipin nyo palagi ang nangyayari sa PH Coast Guard yan, sa Philippine Coast Guard natin. Tinitiis nila yan. Anin mo pa yung mga natin, kababayan natin mangingisda. Ganon din ang naranasan ng mga yon. Kaya nga yung iba doon mga takot na mangisda sa ating teritoryo, sa teritoryo ng Pilipinas. Pinoy hindi makapangisda dahil yan naharangan nitong mga lintik na Chekwa na to. 'Di ba? Ano kayang solusyon dito, no? Parang sarap. Anyway, pa-comment ang inyong opinion. Pa-play natin mamaya yung panayam o pahayag statement ni AFP Chief Romeo Brawner Jr. hinggil sa insidente na to. Second attempt, matigit to Second attempt. Hindi pinapadaan. Ba't kaya Anong mga utak na itong mga to? Grabe. Haba nitong video na to mga utol, mga 5 minutes. Gusto ko lang makita nyo rin sa ganon ma-witness nyo rin kung ano nangyayari talaga. Diba? Ayan laki nung nila China Coast Guard na ship. Nandun nakapalibot ayan tara, bilis ayan grabe nagtitrip na itong mga to power trip na yan mga utol, parang ganon. Sa totoo lang mapapansin ko nagtitrip na yan mga yan, pinagtitrip pa na tayo basically binubuli nga binubuli talaga tayo ng binubuli, walang katapusan. Ayan grabe talagang binubuli tayo mga utol, talagang hinaharas talaga. Kumbaga tinitingnan kung hanggang saan yung pagtitimpe At ngayon ipapakita ko naman sa inyo yung kay panayam ni pahayag ni AFP Chief
Romeo Bronner Jr. tungkol sa pangyayaring ito, mga utol. Eto na mga utol kukwento niya kung ano yung mga pangyayari na yun The airdrop method, no? Instead of bringing our ship to the second Thomas Shoal or Ayungin Shoal, this time we decided to airdrop our supplies. So we did 4 sorties. Kaya natin ginawa yung airdrop para na rin maiwasan yung mga pangyayari, mga pang-water cannon, pangaharang, 'di ba? Kasi pag ship hinaharang na itong mga walang yan na itong Chekwa na to di ba? Kaya nag-airdrop na lang para maiwasan yung ganong komportasyon. Ngayon, nung in-airdrop, ito yung nangyari. Or 4 rounds of resupply. We were able to recover 3 of them. Unfortunately, one of the packages was intercepted by the Chinese. It was the second airdrop where the Chinese came in. So probably what happened was when they saw the first pass of the airplane dropping supplies near the BRP Sierra Madre, probably that was when they started to react, no, by sending their ribs, no, rigid hull inflatable boats, ribs. And as you saw in the video, no, when the second resupply package was dropped, they attempted, or they went to the area to recover it despite the fact that our boats were already there, no? So nakipag-agawan pa sila, inunahan pa tayo, no? And the thing was, they opened the packages, no? And when they saw that it was only food stuff, they threw it back into the water. Grabe, no, mga utol, no? Inagaw, nung makitang pagkain, itinapon. Akala daw nila construction materials. Kahit na ba wala naman silang karapatan doon 'di ba? Karapatan natin yung magtatayo kahit nga building itayo natin doon atin yung Ayungin Shoal, 'di ba? Sa totoo lamang ganun dapat ang nangyayari, pero baliktad ang sitwasyon. Tayo yung ginaganon. Dapat tayo yung nagtatanong doon, no? Tayo yung nanghaharang, tayo yung kumokontrol sa kanila, pero instead hindi tayo yung kinokontrol, di ba? Siguro naghahanap sila ng construction materials, no? But it was just a small package, no? Enough to carry food items and enough for it to float on the water, no? So the Chinese did not have the authority or the right to confiscate this supply packages, which were meant for the soldiers, our Philippine soldiers, on board the BRP Sierra Madre. So wala silang karapatan na kunin yung sarili nating supply, because ang mga laman lang naman ng supply natin, as you saw, were food items and some medicines, no? Some medicines, because sometimes nagkakasakit yung mga sundalo natin. Ayun na nga, no? Yung may sakit, no? Hinarang pa nila yung Medivac, no? On board, no? Second, on the issue of the pointing of the guns, we are denying, no, that any of our soldiers pointed deliberately their guns to any of the Chinese in the ribs, no. But we will not deny the fact that they were armed, no, because the BRP Sierra Madre is a commissioned Philippine Navy ship, and therefore it is authorized to have weapons. We are authorized to put weapons on board, no, both crew-served weapons and individual weapons of our soldiers. Meron tayong karapatan, no, because of the concept of self-defense. No? Yan na mga utol, no? Malinaw na yun, no? Sinabi ko nga, no? Basically, yung station kasi yung naka-station sa yung BRP Sierra Madre, naka-station sa Ayungin Shoal, no? Naka-balandra talaga doon, sa Bahura. So hindi na yun umaalis. So basically, kampo yun o base na talagang may mga sundalo doon. So pag lumapit ang isang kaaway o imminent threat, natural maghanda yung mga yan. Pero hindi kinakailangan paputukan. Ang ibig ko sabihin, handa silang magtanggol doon sa lugar na yon. Kasi lumapit na yung China Coast Guard o Chinese, di ba? Ganun, natural yun, commission nga .
'Di ba? Natural talaga na may mga armas commission, ibig sabihin gumagana pa o kasali pa sa mga bilang ng mga ship. Okay? Pag decommission, hindi nakasali. Okay? So, basically, kampo nga yung Ayungin Shoal kampo yung BRP Sierra Madre na may mga personnels na dinadala nila ng pagkain tapos ginagano nila. Tapos, di ba, may sakit, nakita nyo naman. So, anong masasabi nyo dyan, mga utol? Grabe. Ako'y napipikon Kahit kayo, alam ko, napipikon kayo. Pero, di ba, ano magagawa natin? Alam nga naman magsimula tayo ng gera. Yun na nga yung iniiwasan natin. Pero, pasasaan, tingin ko mga utol, darating ang araw na magkakabakbakan to. Darating ang araw. Just a matter of time, magbabakbakan tong dalawang grupo na to. Etong China at ang ating tropa. Sana lamang wag sa atin magsimula. Pero sabi ni President Bongbong Marcos, kapag may ginawa kayo dyan, di ba? Kapag may namatay, nasawi sa mga ginagawa nyo na yan at intentional nyo ginawa, considered act of war yun. Okay mga utol? So hanggang doon lang muna. Ano masasabi nyo? Pa-comment na lang, pa-like, pa-share ng video. Maraming salamat. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.